Hello mga my dear Capricorn! Kumusta po kayo mga my dear? This is going to be your... Bakit namatay yun? This is going to be your first 15 days of June. This is from June 1 hanggang June 15, 2025 mga my dear. And this is a general reading. So reminder, munting paalala lamang po mga my dear na ang gagawin natin ngayon ay general reading. So hindi po ito 100% na mag-resonate para sa ating lahat. So please mga my dear, lower your expectation pagdating po sa mga general reading. Namatay siya kasi nga may electric pan ako sa likod. Okay? So, I think yun ang reason kung bakit siya namatay. Anyway, dalawa naman sila. So, huwag kayong ma-bothered, huwag kayong ma-distract. Okay? Yun ang purpose nun para pag na-deads yung isa, meron pang isa. Okay? So, let's go na tayo mga my dear Capricorn. Let us proceed. Sana walang malalim na meaning yan. Namatay lang talaga siya. Okay, so sa reading na to, my dear Capricorn, I will be doing 2 sets of reading for you. Ang first reading natin is career, money and career reading. Ang second reading naman natin is love reading. Okay? So, tingnan natin. First card mo, my dear, is the Magician. Okay, overall energy mo to sa energy ng or sa area ng career, money and career. Okay? Nagising na yung alaga ko. Okay, may baby kitten ako. So, nandito siya kasama ko. Huwag niyo na lang pansinin kung naririnig niyo siya. Okay, so, eto my dear, Magician, magandang overall energy to sa usapin ng career. Bakit? Kasi sinasabi dito, my dear, na sa first 15 days of June, lahat ng kinakailangan mo sa usapin ng career ay nandyan lang sa paligid mo. Kailangan mo lang talaga silang gamitin. Okay? Kinakailangan mo lang silang damputin. Okay, kung makikita mo dito sa Magician card, nandito ang Cups, nandito ang Pentacles, nandito ang Sword, nandito ang Wands. Okay. So, napakaganda nito, my dear, na card para sa usapin ng financial kasi sinasabi na kung ano man yung kinakailangan mo connected sa usapin ng pera, ng financial, ng career, nandiyan siya. Ibig sabihin, accessible siya. Okay. So, let's go tayo, my dear. We have here the Nine of Swords. Kaso, hindi ganun ang nangyayari. Nag-o-overthink ka. Okay? Nag-o-overthink ka. Nagpapaka-negative ka, my dear, sa first 15 days of June. Okay? So, yan ang nangyayari. Nag-o-overthink ka, nai-stress ka, and alam mo, my dear, napatunayan ko na pag nagpapaka-nega tayo sa isang sitwasyon or isang pangyayari sa buhay natin, hindi talaga natin napapansin. Maski gaano kaganda yung nandiyan sa paligid natin. Kunwari, problemado ka. 'Di ba? Ang dami mong problema. Hindi mo ma-appreciate na maganda yung araw. Na, 'di ba? Di mo ma-appreciate itong araw na to, hindi mo to ma-appreciate. Okay? Kahit may magbigay sa iyo ng something, di mo ma-appreciate 'yan. And yun ang eksakto nangyayari dito, my dear. Hindi mo nakikita kung gaano kadaming ang daming resources, sabihin na lang natin, na pwedeng makatulong sa'yo sa kung ano man yung nina Nine of Swords mo dito. Kasi ang Nine of Swords is connected sa energy ng overthinking, sleepless night, okay? So, and at the same time, nakatingin ka lang talaga sa mga negative, okay? So, tingnan natin. Next card natin over here is the Knight of Cups. Okay, so my dear Capricorn, Knight of Cups is energy of offering. Okay? So, nakukuha ako dito, my dear, na natatakot ka. Natatakot ka mag-try. Natatakot ka mag-take ng risk. Natatakot ka. Okay? Nag-overthink ka, my dear. Okay? And yung takot na yan, my dear Capricorn, ang pumipigil sa'yo para maabot mo yung mga bagay na gusto mong mangyari. Okay? So, tingnan natin. Kasi ang Knight is more on offering. Kaso nauna yung Nine of Swords. So, ibig sabihin, natatakot ka mag-offer.
Natatakot ka mag-take ng risk, okay? Natatakot ka mag-try, okay? Next over here is the energy of the devil, the distraction card. So, be careful ka dito, my dear. Kasi parang ang daming distraction sa'yo para gawin mo yung mga bagay na posibleng makatulong sa'yo. Remember that you are the magician, you are the creator of your life. Walang imposible pagdating sa'yo. And pagdating dito sa mundo natin na ginagalawan, my dear, minsan talaga parang hindi natin maiiwasan na mag-overthink, hindi natin maiiwasan talaga, my dear, na mag-isip ng mga negatibo or something, lalo na kung ang dami na talaga nating pinagdaanan sa usapin ng pinansyal. Pero, sa tingin ko, yun naman talaga pinaka-purpose natin dito sa planet Earth, di ba? Sa mundong ito, yung never give up. Yung pag napagod ka or meron kang pinagdaanan or something man, kung ano man yan, pahinga ka lang, tapos try ulit, okay? Kasi yun ang nakukuha ko dito, my dearie. Kung ito lang, itong tatlong card lang na to, I can consider, my dear, na napaka-negative talaga ng first 15 days of June para sa'yo. Kaso nag-opening card tayo ng Magician eh. So, hindi ko mako-consider, my dear, na na bad ang first 15 days of June. Okay, kawawa naman yung aking baby. Okay, kasi ano pa yan siya, my dear Capricorn, as in baby pa talaga siya. Wala na siyang nanay. So, 'di ba? Kawawa naman. So, just ignore yung ating little angel, okay? Next card natin over here is the na-stuck ako kay Magician, sorry. The Three of Cups, energy of, may mga dumidistract sa'yo, may dear, para hindi ka maging successful, okay? So, ayoko mag-include ng kahit anong energy over here, pero please, don't be so negative, my dear, sa first 15 days of June. Try to explore, wag ka matakot, di ba? Just keep on trying, and kung ano sa tingin mo, my dear, na makakatulong sa situation mo na may kinalaman sa usapin ng financial, go, laban-laban lang yan, mga my dear, okay? So next is the Ace of Pentacles. Talaga ba? O, di ba? Sinasabi ko sa iyo, my dearie, nag-overthink ka lang talaga. Ayan o. Hindi naman lalapit kasi sa atin tong Ace of Pentacles. Every time kasi minsan lumalabas to, meron ako mga client noon nung nagpa-private pa ako. Ngayon, may dear, wala tayong private, kinat ko muna. Noong nagpa-private ako noon, every time na lumalabas tong Ace of Pentacles na to, tuwang-tuwa sila. Tuwang-tuwa, yes, meron akong Ace of Pentacles. Ibig sabihin, maraming pera, maraming ano. Pero remember, my dear, maski ilang beses lumabas ang Ace of Pentacles sa reading mo, kung meron kang ganito na mindset or energy, the Nine of Swords, hindi mo ma-harvest itong Ace of Pentacles na to. Nagpapakanega ka, my dear. Okay, yun ang nangyayari sa first 15 days of June, my dear Capricorn. Meron kang Ace of Pentacles, ibig sabihin, there is something. Sabi ko nga sa'yo, my dear, kung ano yung kailangan mo para mabago yung sitwasyon ng buhay mo, konektado sa usapin ng financial and then career, nandiyan lang siya sa gilid-gilid. You just need to practice yung pagiging positibo. Okay? So, ayan. Yung iba sa inyo, my dear, talagang super stress sa usapin ng financial. Okay? Hindi mo na makikita kung paano mo masusolusyonan to kasi nananaig na yung stress. Okay? Nag-overthink ka na. Okay? Alam mo, my dear, nung nag-uumpisa ako mag-tarot, ito share ko lang sa'yo, ha. May nagsabi sa akin na, wag ako mag-overthink. Kasi alam mo, nung nag-uumpisa ako mag-tarot, share ko lang mga my dear Capricorn. Ayoko na sana ipagpatuloy ito. Kasi ang dami kong iniisip na mga negative, okay? Iniisip ko kung ano yung sasabihin ng ibang tao, iisipin ko kung ano yung magiging image ko. Ang dami, basta samot-sari, ang dami kong iniisip. And I'm so thankful kasi meron akong isang nakausap na nagsabi sa akin, my dear, na wag mong gawin sa sarili mo yan. Ano bang mawawala sa'yo? 'Di ba? Kasi kung wala naman na mawawala sa'yo, bakit di mo subukan? Bakit di mo i-push? 'Di ba? Parang minotivate niya ako ng minotivate, my dear. Kaya ako nakaabot dito. And kung saan ka man naroroon, maraming salamat sa'yo. Kasi nang dahil sa'yo, nakaabot ako ng ganito kalayo sa pagtatarot. Okay? So,
Yun na nakukuha ko dito, my dear. Talaga kung magpapaka-negative ka lang talaga, walang mangyayari talaga sa buhay mo. Okay? Kung pangungunahan mo lang ng takot, and then mag-entertain ka lang talaga ng mga negative thoughts, talagang walang mangyayari. Walang mangyayari sa buhay mo. You will be just be there. Diyan ka lang. Walang mangyayari sa'yo. And nasasabi ko to kasi talagang pinagdaanan ko siya, my dear. Yung mga first 2 years, mga first 3 years ko sa pagtatarot, talagang walang buwan, walang araw, my dear, na hindi ko inisip na ayoko na, hindi ko na to itutuloy. Pero, 'di ba, salamat lang talaga dun sa nagpayo sa akin na keep on going. And na-share ko lang kasi parang related, my dear, dito sa reading mo. Next natin over here is the Eight of Wands. Grab mo daw to, my dear. This is a message, blessing from the universe. So, merong ino-offer sa'yo, my dear. Okay? Don't be afraid. 'Di ba? Sige lang, ilaban mo lang 'yan, my dear. Pagdating sa buhay mo, my dear, dapat palaban tayo. Pagdating sa buhay natin, dapat palaban tayo. Okay? Dapat di tayo negative. Okay? Kung kailan dapat masyado ng critical yung sitwasyon, dapat doon tayo lalo nagiging positibo, nagiging positive talaga dapat, my dear, lalo na sa usapin ng pinansyal. This Eight of Wands and the Knight of Wands, my dear, that is a very strong combination na parang sinasabi, salubungin mo tong Eight of Wands. Huwag mo siyang iwasan, huwag kang matakot na, ay baka tong mga Eight of Wands na to, matamaan ako, magkakabukol ako. Go! Kumbaga parang, bahala na, sasalubungin ko talaga to. 'Di ba? Matamaan man ako nito sa ulo or something, bahala na, 'di ba? Huwag ka mag-overthink kasi kadalasan may din lumalabas ang Eight of Wands, that is a blessing from the universe, blessing in disguise. Malamang sa tingin mo ngayon, my dear Capricorn, ay hindi to maganda, pero sa bandang huli, makikita mo yung result. Baka nakikita mo ngayon, my dear, ay ang daming hirap dito, ang daming sakripisyo dito, ang daming pagod nito, pero makikita mo, my dear Capricorn, sa bandang dulo, meron napakagandang result. Okay? Clarification over here is the Ace of Wands. Oh, 'di ba? Dalawa na ang ace mo, my dear. Pinipigilan ka ni Devil na mag-start. Okay? Ang daming sinasabi sa ni Devil dito, my dear. Nakakatakot 'yan. Huwag kang pumunta diyan. Huwag mong subukan 'yan. Malulugi ka dyan, matatalo ka dyan, huwag mo itry yan, okay? Sa usapin ng pinansyal, lahat na siguro ng negative, my dear, marireceive mo sa first 15 days of June nang dahil sa presensya ni Devil. Okay? And tingnan mo yung combination, Ace of Wands. Ace of Wands is energy of new beginnings. Sinasabi dito, my dear, take some action. Okay? So, hindi mo to makukuha pag hindi ka mag-take ng action. Okay? Last card natin over here is the Six of Sword. Hindi to kaagad magkakaroon ng bunga, my dear Capricorn, pero once na inumpisahan mo ngayon, sigurado magkakaroon to ng magandang result in the end. Pero kung hindi mo uumpisahan ngayon at pangungunahan ka lang talaga ng takot, pag-aalinlangan, negative thoughts, negative energy, walang mangyayari. Bottom deck of the card is the energy of the lovers. Learn how to love everything, my dear, na ginagawa mo. Always give your best. Okay? Yung iba kasi, aaminin ko, biktima ako nito. Minsan biktima ako. Yung typical na gusto ko lang magtrabaho kasi gusto kong sumahod. Totoo yun. Nangyayari sa akin yun. Kahit hanggang ngayon. Pero napapansin ko, mas nagiging mahirap, my dear, yung process. Kasi dun lang nakatingin. Dapat ini-enjoy din natin yung mga ginagawa natin. Tinuturuan din natin yung sarili natin na kailangan i-enjoy natin to. Kahit gaano pa ka-difficult, kahit gaano pa ka hindi maganda yung situation, we need to enjoy. 'Di ba? Alam mo yung parang laging first day of school, first day of class, yung ganun. Dapat lagi lang tayong excited, lagi lang tayong motivated, lagi lang nating sinasabi sa sarili natin para to sa pangarap natin, para to sa goal natin, para to sa dream na ganito ko, para to sa ganito, para to sa ganyan. Keep on motivating yourself, my dear, and always be passionate and be excited, my dear Capricorn, lalo na, my dear, sa pinagkakakitaan mo or sa usapin ng pinansyal. Always be positive, always be thankful kahit gaano kasalimuot or gaano kabigat, my dear, ang trabaho mo. Okay? And don't be afraid to try. Okay? Hindi ko alam. Trying is yung parang
Yun yung pinaka, parang, pag nagtatry ka kasi, my dear Capricorn, parang, nagkakaroon ng meaning yung buhay mo. Nahirapan ako paliwanag yun. Pero, maganda yung salitang try. At least nagtatry ka, di ba? So, my dear Capricorn, ang haba, 15 minutes. Di kasi ako nakatingin sa oras. Okay, na-enjoy ko masyado ang reading mo, my dear Capricorn. Okay? Para sa mga nag-aabang ng love, eto na ang iyong love reading. Di ba? Kita mo, if you put your heart sa trabaho, sa ginagawa mo, hindi mo napapansin ang oras. Pero kung binabantayan mo lang na binabantayan ng relo, at saka ang sahod, ay nako. Inip na inip ka, you're not enjoying your job. And mga my dear ha, hindi ako nagmamalinis, biktima ako niyan. Okay, biktima ako niyan. May mga araw pa rin my dear na sumusulpot yan that I am not enjoying itong pagtataro, that I am not enjoying yung mga work na ginagawa ko. Okay? Pero, di ba, I'm trying, practice makes perfect, di ba? Na i-enjoy talaga yung ating mga pinagkakakitaan at 'di ba, mga trabaho. Okay. So let's go tayo my dear sa usapin ng love. Cut na natin 2 into 3. Kasi baka sabihin naman kasi nung iba dyan, ay, ano, nai-enjoy niya lahat. Hindi naman. May mga times talaga super pressure talaga ako sa usapin ng trabaho. Pero 'di ba? We try, 'di ba? We try talaga to enjoy, to have fun, 'di ba? Or do something that you really really love. Okay. So, love reading. Yes, darling. Okay. Nag-aano na siya, nagtatawag na. Naririnig niya kasi yung boses ko. Okay, we have here the 5 of Cups, my dear. Ano to? Okay. So, nakafocus ka lang dito sa... Mamaya na, darling, tapusin muna natin si my dear Capricorn. Okay lang ba yon? Pasensya na kayo. Pinasok ko siya dito sa loob kasi nilalamig siya dun sa labas. Okay. So, we have here the 5 of Cups. Okay? Kung makikita mo dyan si 5 of Cups, my dear, malungkot siya. Okay? You are sad. Sa energy ng love to, ha? Okay? And minsan, my dear, itong 3 cups na to, that is energy ng third party. Baka sa mga araw na to, first 15 days of June, very highlighted yung, ano ba yan? Hindi na ako sapat. Ano ba yan? Pinagpalit ako. Yung mga, negative na nga dito, negative pa dito. Ano ba yan? Okay? So, we have here the energy of the tower. Okay? Parang may hindi nagwo-work, my dear, sa loob ng relationship. Parang meron mga relationship na kinakailangan mag-back to zero, kinakailangan mag-date, kinakailangan mag-date, teka lang, didistract ako sa pusa. Saglit lang ha, I will be back. I'm back! Mahirap talaga magkaroon ng baby. Mahirap na masarap, okay? So, my dear, dito my dear, meron mga connection sa usapin ng love para sa iyo, my dear, na parang hindi nagwo-work. And you are so sad, my dear Capricorn. Okay, very highlighted din dito yung mga connection na hindi nag-work. Okay, yung mga hindi, alam mo yun, mga pinagpalit, yung mga ganyan na eksena. Okay, we have here the energy of the full card. Parang nahihirapan ka, my dear, na magtiwala, nahihirapan ka na magmahal, nahihirapan ka gumawa ng full card over here. You're still stuck, my dear Capricorn, sa mga negative energy. Okay, so ayan o, nahihirapan ka gumawa nitong full card. Okay? But overall na energy, my dear, kasi pwede ka naman maging, sabi ko nga sa'yo, try to be positive, di ba? Huwag ka magpakanega. Okay? Kung ano man yung mga bagay, dito na tayo sa laba, medyo ilalayo-layo ko na tong usapin ng pinansyal. Dito kasi, my dear, ang masasabi ko lang dito, minsan, sa usapin ng love, kailangan, ibigay na lang talaga natin kung ano yung kaya nating ibigay. Ngayon, kung hindi man yun na-appreciate, kung hindi man yun napahalagahan, kung hindi man yung binigyan ng value, mga my dear Capricorn, hindi nating kasalanan yon. Ang pinakamahalaga doon is, binigay natin yung true love natin doon sa tao. Ngayon, kung hindi niya na-appreciate, hindi niya nakita, alam mo yun, hindi niya nakita yung pagmamahal na ibinigay natin sa kanya, hindi na nating kasalanan yon. But, my dear, hindi ko naman sinasabi na huwag kang masaktan. Of course, masakit. Lalo na kung ibinigay mo naman lahat, ibinuhos mo naman talaga lahat. Pero, minsan talaga, my dear, ganun talaga. We need to accept
Okay, kailangan natin tanggapin na minsan lalanding tayo sa isang tao na hindi naman talaga kayang suklian yung pagmamahal na ibinigay natin. So, back tayo dito sa reading na ito, my dear, nakukuha ko dito na yung iba sa inyo or yung energy ninyo sa usapin ng love is nahihirapan talaga kayo mag-start or nahihirapan talaga kayo mag-move on, nahihirapan kayo makagawa ng full card. The Empress, okay? Yung mga bagay na nangyari sa sa usapin ng love, that is energy ng Empress, that mag-i-improve ka dyan. Ang Empress kasi dito na nakukuha ko is energy ng growth and maturity. Ibig sabihin, my dear, malaki ang magiging contribution yan, my dear, sa buhay mo. Kung ano man yung pinagdadaanan mo sa usapin ng love. Sa ngayon, siguro parang hindi mo siguro nakikita or hindi mo siguro naiintindihan kung bakit ganito, bakit ganyan, bakit ganon. But siguro after 5 years, starting now, after 5 years, saka mo siya maiintindihan na, okay, kaya pala. Kaya ka pala ibinigay sa akin. Kaya pala tayo pinagtagpo. Okay. So, next card over here is the energy of the Justice. Okay. Pakiramdam mo talaga, my dear, hindi talaga, excuse me, narinig nyo ba? Nagdigay ako. Pakiramdam mo talaga, my dear, para kang naisahan, para kang nagulangan, para kang, alam mo, para kang iniputan or tinaihan sa ulo, yun na nakukuha ko dito, my dear. And yun nga, kagaya na sinabi ko kanina, parang yung mga love na binigay mo, effort na binigay mo, parang hindi talaga nabigyan ng value over here. And ayan, yung iba talaga sa inyo is hindi talaga makamove on kasi pakiramdam talaga ninyo, my dear, is naloko ka. Okay. Next over here is the energy of the lovers. Baka wala nga closure. Okay, baka wala nga closure, baka hindi nga kayo nag-usap. Okay, yun na nakukuha ko dito. And sa energy ng lovers, I can feel that you still love this person so much. Pero, based kasi sa energy ng tower dito, my dear, hindi naman to as in like, tapos, pag nagta-tower kasi, my dear, sometimes hindi nag-work yung unang binuo ninyo, kaya kinakailangan ninyo mag-start. Parang break up yan eh. Nag-break up kayo, tapos after how many years or how many months, nagbalikan kayo ulit. Pero yung balikan na yun, hindi ko sinasabi magbabalikan kayo ha. Yung comeback na yun is decision ninyong dalawa. Okay. Kasi ang tower kasi minsan is more on parang second chance. Okay? Parang i-reveal natin yung connection or something like that. Pero sa energy kasi ng the lovers over here, parang walang communication as of this moment. Okay? Parang hindi yata kayo nag-uusap or hindi malinaw yung pag-uusap ninyo or walang clear connection, communication na nangyayari sa inyong dalawa. Okay? So, let's go tayo. Nangyari sa headset ko. Okay? Let's go tayo the energy of the Nine of Pentacles. For some of you, just enjoy na lang siguro muna yung pagiging single. Okay? I-enjoy na lang muna ninyo yung wala kayo sa loob ng relationship, di ba? Minsan hindi ko alam pa paano ko i-explain to, pero minsan masarap maging single. Okay, minsan masarap maging single, my dear. Masarap yung walang nakikialam sa'yo. Masarap yung nagagawa mo yung gusto mo, nabibili mo yung gusto mo. Yun nga lang, meron din siyang mga times na, syempre, yun, kulang ka ng dilig, yung mga ganun. Joke lang. Okay, we have here the energy of the Seven of Swords. So, definitely you will learn from this. Yun lang talaga sasabi ko dito, my dear, na kung ano may nangyari sa'yo, kung ano may pinagdadaanan mo as of this moment, malaki talaga yung matututunan mo dyan. Okay, we have here the energy of the Four of Pentacles. Hindi ka talaga makapag-move on. So, wala tayong magagawa dito, my dear Capricorn. Kung hindi, hintayin hanggang kailan ka talaga makaka-move on. Kasi pwede naman katang sermonan ngayon, my dear, na kaya mo yan, sige lang, ganun talaga ang buhay, tsuba-tsuba, ekla-ekla. Pero kung sa'yo pa rin talaga, my dear Capricorn, masakit pa rin talaga, hindi mo pa rin talaga ma-digest kung ano yung mga bagay na nangyari sa'yo, wala tayong magagawa. Okay? Bottom deck of the card, my dear, is the energy of the Queen of Pentacles. I think, my dear, binigay mo lahat. Okay? Kaya siguro masakit to kasi binigay mo talaga lahat. So, sa susunod, huwag ibigay lahat. Magtira. Okay? So, mga my dear Capricorn, pasensya na kayo sa aking baby. Okay? Kasi wala akong magagawa. Ako ang kanyang nanay ngayon. Ako ang kanyang nanay. Ako ang kanyang tatay. So, wala tayong magagawa. Okay? I wanted to take care. Ano daw? Gusto ko siyang alagaan. So, mga my dear Capricorn, ito ang iyong reading para sa yung first 15 days of June. Sa
somehow, mga my dear Capricorn, kung nagustuhan mo ito, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pakiclick, my dear, ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload. And free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear.